Magandang gabi Pilipinas. Sa kabila ng malabangungot na hagupit na dinala ng bagyong Yolanda, patuloy pa rin po ang buong bansa sa pagtupad sa misyon nitong tulungan bumangon ang mga kababayan nating nasa lanta sa Kabisayan. Mahigit 2 linggo matapos ang pamilya ng itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyo sa ating kasaysayan, tila liwanag sa kadiliman ang diwa ng pagtutulungan na muling nabuhay hindi lamang sa mga Pilipino ngunit maging sa buong mundo. Alam nyo, kaakibay dito kasama ng relief operations ng pamahalaan ay ang pribadong sektor sa loob at ladbas na nagsisilbi pong tungkod sa pagkakasadlak ng mga nasalanta ng bagyo. Ano nga ba ang lagay ng kasalukuyang rehabilitation sa Central Visayas? At paano po natin malalampasan itong nangyaring bagyo sa atin? Ako po si Gio Tingson. Yan at marami pang iba ating tatalakayin. Gio, ngayong gabi makakasama natin maya-maya lamang si Cathy San Gabriel na live mula sa Tacloban. Ako po si Attorney Mark Castrode. Samahan po ninyo kami sa 2 oras na paghimay sa isyong ito dito lamang sa Super Typhoon Yolanda, a PTV Special Forum. Tumama sa Pilipinas ang itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo sa taong ito. Isang pangyayaring bumago sa takbo ng buhay ng maraming Pilipino sa Kabisayaan, lalo na sa mga lugar na lubhang sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Isang trahedya na naging sanhi kung bakit sa isang iglap ay tila naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Isang unos na muling sumubok sa tatag ng mga Pilipino at nagbuklod sa buong bansa. Binuhay nito ang diwa ng sa bawat nasyon at ang diwa ng pagbabayanihan sa bawat isa. At 3 linggo matapos ang pananalasa ng bagyo sa bansa, ay unti-unti nating nakikita ang munting hakbang ng pagbangon mula sa madilim na kaganapang ito. Nagsisimula ng magbukas ang mga negosyo at unti-unti na ring isinasaayos ang mga nasirang tahanan. Muling binubuo ang mga pangarap at maging sa sarili nilang paraan ay nagsusumikap na muling bumangon at simulan ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa ganitong sitwasyon, ano-ano nga ba ang mga pamatagalang solusyon upang tuluyang manumbalik ang dating sigla ng mga apektadong lugar? Natuto na nga ba ang mga Pilipino sa trahedyang ito? At handa na nga ba tayo sa mga posible pang hamon ng kalikasan? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang may init na issue dito sa Super Typhoon Yolanda. Magandang gabi muli sa lahat ng ating manunood. Live po tayo ngayong gabi. Pwede po kayo magpadalang inyong mga text messages at inyong mga komento. Rehabilitasyon at pagbangon, yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi dito sa PTV Special Forum. Gio, welcome back. Galing sa Tacloban. Sama-sama rin tayo at si Cathy naiwan pa doon. Kasi kanina lang, yung huling report niya, pasakay siya ship na dala ng ng medical team ng China at siguro pagbalik na ng land makakausap din natin siya agad-agad. Tertiary hospital nga daw po ito, kompletong-kompleto, malaking tulong at yan pag-uusapan din natin yung health condition ng ating mga kababayan doon. Pero after 3 weeks, Gio, galing ka doon sa lugar, anong tingin mo? Iba talaga yung sitwasyon on the ground, at makikita mo kung gaano kagaling yung mga Pilipino. Ang first encounter namin doon, automatic pati yung mga miyembro ng BIFAR, ng iba't ibang mga groups in government and outside government, on the spot tumutulong na. And I think maganda na ma-evaluate din natin, makita natin yung sistema, lalo na as we go ahead. And this is a big effort and a long time effort, Mark? Yung una nating pagtalakay dito sa issue ito, it was hard, Gio, kasi kakatama lang po ng bagyo noon. At siyempre, we were still grappling with the logistical concerns at yung pagpapadala ng tulong. Second episode naman natin on the special forum, medyo lumilinaw na ngayon, pag-uusapan natin yung pagbangon. At tignan natin yung aspect kung paano yung polisiya takbo ng buhay ng bawat Pilipino ay ba't makikita rin natin. Pakilala natin yung mga guests natin. Yan. Marami tayong makakasama. At syempre, pwedeng magkwento si Gio. Galing po siya sa lugar na yon. Pero makakasama natin ilan sa ating mga eksperto mula sa different agencies of government, pati na rin po ang mga kababayan natin mula sa lugar mismo na mula po sa Department of Health. Eksperto po ito sa mga ganitong sitwasyon. Yusek Ted Herbosa. Magandang gabi, Mark. Magandang gabi, Gio. Magandang gabi sa mga nanonood dito sa forum. At kasama rin po natin, syempre mula sa Department of Science and Technology, Asek Monleboro. Good evening po sa lahat ng nanonood.
Kasama din po natin spokesperson ng AFP, Lieutenant Colonel Ramon Zagala. Magandang gabi po sa lahat ng mga nagsusubaybay ng inyong programa. 24/7. Kasama rin natin mula sa Climate Change Commission, si Commissioner Jehesorn Alvarez. Sir? Maraming salamat sa pagkakataong ito pang kay makasalamuha at pagpalitan tayo ng kuro-kuro. Napapakinggan po natin siya mula sa Pag-asa DOST sa kanilang forecast at analysis, Ginoong Christopher Perez. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Ito, kitang-kita siya on the ground mula pa sa Giwan, Eastern Samar, iba't ibang parts. George Bandola. Magandang gabi, Gia, at magandang gabi, Attorney Mark. At isang kumpanyera, abogada mula po sa Tacloban City. Tatanong po natin, paano kaya nakakabangon yung mga professionals naman doon sa lugar na yun, Gio? Attorney Virginia Brazil Gray. Good evening, everyone. It's nice to be here. Magandang gabi po. Kasama rin natin mga survivors po, si Miss Cristina Nirza at Acelo Nirza Jr. Magandang gabi sa inyong lahat. Pinangangambahan, Gio, matapos yung kalamidad ay yung pagkalat ng sakit. Dahil meron po tayong mga kababayang, siyempre, namatay. At medyo natagalan tayong ilibing yung ilan. Nilinaw na ito ni Yusek Ted nung pangalawang episode ng Yolanda na special forum natin na hindi siya cause ng isang epidemya. Ano po ang update, Yusek Ted, sa health situation sa mga nasalantang lugar? Well, tapos na tayo dun sa mga problema dun sa mga bangkay. Nadala na po yan sa tinatawag na temporary burial sites at ang malaking proseso na ginagawa ng ating mga kasama sa NBI, yung tinatawag na disaster victim identification. Kasi marami pa hong biktima ng pamilya na hinahanap pa yung kanilang mga kamag-anak at importante na ma-identify ang more than 5,000 na bodies na nandoon na lahat. May cadaver bags na po lahat doon. Wala na sila doon sa mga tabing kalye at nilagay na po lahat sa compound ng NBI at meron na rin tayong mga teams na doon na dumating, no. In terms of health sa kalusugan, binabantayan natin ngayon yung tinatawag na public health issues, no. Safe water, yung tinatawag naming good water, hindi lang pang inom, pati rin yung pampaligo at panghugas. Gusto rin namin mabigyan yung tuon yung mga kabataan. Bigyan namin ng bakuna yung mga bata na ngayon ay nasa mga evacuation centers. Kasi pag magkakasama sa isang evacuation center, yung mga vulnerable, kagaya ng mga bata, matatanda, at may ibang sakit, sila ang madaling mahawa. Pero walang senyales, Yusek, ng pagkalat ng anumang sakit. Wala pa naman, pero ang binabantayan natin yung mga sakit sa pagtatae, yung diarrheal disease. Makukuha sa maruming tubig, pag inom ng maruming tubig, o maruming pagkain, at yung walang sanitation. So, ano rin po yan sa kagawaran ng kalusugan. Making sure na yung mga may palikuran ang ating mga nasa evacuation center. Isipin nyo kung 100,000 yung mga tao doon sa isang evacuation center, kailangan ng magandang palikuran para sa kanila. So nakita natin to sa ibang mga disaster natin, sa Zamboanga, sa Bohol. Importante magkaroon nito. Tapos, binabantayan na rin namin yung nutrition. Kasi yung pagkain, DSWD po nagbibigay nun. Pero yung pagbantay sa mga bata, lalo na yung 6 months to 5 years old, yan yung madali tamaan ng acute malnutrition. Okay. So, binabantayan din natin yan. So, yan ang mga tinututukan ngayon ng kagawaran ng kalusugan at ng mga partner agency namin, yung mga WHO. Puntahan ko naman si Asek Mon Liboro. Sir, sa bahagi po ng DOST, at dun sa areas mismo, sa Giwan at ibang areas, makita mo may mga signs for evacuation in case of typhoon or storm surge na nakalagay po doon. Ano na po yung evaluation na ginawa ng DOST when it comes to predicting weather at kung ano po yung mga plano natin when it comes to pag dumating yung ganitong mga bagay na unprecedented? Salamat, Gio. No? Well, alam nyo, malayo na po naman ng ating narating when it comes to disaster preparedness and mitigation, kasama dyan ng mga warning agencies natin. No? Kaya lang talagang dito sa mga pagkakataon na ito, dito catastrophe talagang tumama sa atin. It should be contextualized na talaga namang ito ay yung magnitude nito ay napakalaki. No? Ito napansin ng lahat, no? Maging ng buong mundo. No? Hindi ko mawala yung sa atensyon yan. At tayo naman sa DOST,
ay ginawa natin ang lahat na ating magagawa given the situation at even yung sa pagpapaabot din ng babala nung simula pa lamang, no? At sa ngayon patuloy natin na tinatasa itong pangyayaring ito. Alam mo, malaki rin naging epekto nito sa ating warning agency, yung Pag-asa, yung mga radars tayo na napinsala, may mga weather stations tayo din ng mga napinsala, no? In fact, sa personnel, no, meron tayong kasamahan na hanggang ngayon hinahanap pa, no. So ito ika nga hindi namin pwedeng atrasan ang aming commitment sa publiko, no. So dito, as in any other tragedy and disaster, no, tinatasa namin kung ano pa ang mga pwede nating idagdag sa ating mga efforts at kung paano pa natin mapag-iiba ito. But again, things kita nyo sa screen ninyo, it was really a catastrophe, no, of immense magnitude, no, staggering talaga yung nangyari na ito, overwhelming, no. Kaya naman po, magkamat yung mga preparasyon po natin ay nandyan, no. Ito talaga ang ang ating kinaharap nung that fateful day on November 8th. Sir, sa tingin niyo po ba this will eventually really change how we geohazard map our areas in the Philippines, especially itong Eastern Samar at Leyte po? Again, no, so dito sa marami tayong casualties, na maraming pinsala, no. Ang nararapat natin tingnan talaga dito yung buong proseso marahil, yung disaster preparedness natin, kung papaano ang ibang komunidad, no, by preparing nakapaghanda ng husto ay naisalba, no, ang kanilang mga komunidad. Tingnan din natin ano ba yung tamang ginawa nila, no, ano ba ang tamang ginawa at maraming naligtas, no. So lahat yan dumadagdag dun sa mga aral natin, no, na maaari naman natin ding ituro, ipasa sa mga susunod pa. Okay, punta po muna natin si Lieutenant Colonel Ramon Zagala. Ang concern, Gio, nung mga unang mga araw ay yung looting at yung peace and order at yung pag-intercept ng ating mga masasamang elementos sa relief goods. Colonel, alam ko medyo hindi gaano kagandahan ang ating pangangatawan ngayon, pero salamat for coming tonight. At ano nga po ang update sa peace and order situation sa mga nasalantang lugar? Yung ating sitwasyon na nangyari dito sa Eastern Visayas, lalo na dito particularly sa Tacloban at all parts of Samar. Yun nga, nagkaroon tayo ng konting lawlessness because of the situation na hirap talaga ang sitwasyon doon, lalo na sa pagkain. At alam naman natin, recognize natin yung need ng ating mga kababayan. Kaya immediately, no, nung once nakapag-set up po tayo ng command and control sa Tacloban Police Station nung gabi ng Biyernes nung tumama ang bagyo, kaagad-agad ng Sabado, the second day, nakailang 6 sorties tayo ng C-130 para mag-establish ng command and control lalo na doon sa area na tinamaan. Nakita natin na kinakailangan na magdala ng more police augmentation, kaya nilipad natin, no, in those sorties ang ating Philippine National Police to help in the law enforcement. Of course, tayo sa Armed Forces of the Philippines, ang naging mission natin dito ay humanitarian assistance and disaster relief. Pero kasama natin ang Philippine National Police, sila ang ating partner sa peacekeeping. At yan ay ginawa natin, no, ang Philippine National Police nagpadala ng 1,200 PNP personnel to for law enforcement. Tayo ay nagpadala ng 3,900 AFP forces from outside the area. Meron na kasi tayong forces within the area of the Visayas na 18,000. So nagpadala tayo ng 3,900 para matulungan. So kaagad natin na control yung lawlessness. Recently, Colonel, merong balita, siyempre yung ceasefire between the forces of government at yung New People's Army. Ano po ang update doon sa pagtupad ng ceasefire? Dahil siyempre merong mga lumalabas na balita na may paglabag on the part of the NPA. At ito po ba ay na-stop na at tuloy-tuloy po ba yung ating pagpapadala ng tulong at hindi unhampered? Una muna sa lahat, no? Ang mission namin, humanitarian assistance disaster unit sa security operations. Yan ang ating primary mandate, no? So, inisang tabi muna natin ang ating offensive operations laban dito sa mga kalaban ng ating estado. Pero,
hindi na tayo nagbaba ng ating pagka-alert laban sa kanila. Nagdeklara sila ng ceasefire. Tayo po, sa Armed Forces of Philippines, naging concentration natin ay humanitarian assistance, disaster relief. No? Ngunit, pag tayo bigyan ng tayo ay ma-challenge, lalo na sa security, hindi natin palalampasin yan. There are 4 incidents na nangyari dyan during the time na nagkakaroon tayo ng humanitarian assistance and disaster relief. And we acted accordingly against those who are trying to destroy our momentum, lalo na sa humanitarian assistance. No? Magandang gesture yung ginawa ng NPA na gusto nila mag-ceasefire upang makatulong. Ngunit nakikita natin na dahil sa 4 na incident na to, lalo na dito sa area ng kung saan tinamaan ng Typhoon Yolanda na nagkaroon ng insidente, talagang kailangan manatili ang mandate ng AFP na ang security ay also dapat di natin bibitawan sa mga ganitong misyon. At yun ay ginawa namin. Okay. Sa punto ito, Gio, makakasama natin si Gabriel live mula sa Tacloban City. Cathy, kumusta ka dyan? At ano ang pinakahuling update sa lugar na yan? Mukhang mahangin pa. Oo, mahangin pa dito, Mark at Gio. Kararating ko lang dito sa ating live point. Galing ako sa doon sa Chinese hospital ship at medyo natagalan ang ating biyahe. Mula kasi doon ay 1 oras at kalahati ang biyahe mula sa port, kaya medyo na-delay ang aking pagdating. Magandang gabi sa inyo at glad to join you sa ating special forum. Magandang gabi, Cathy. Ano yung estado doon sa Chinese ship at ilan yung mga pasyente na mayroon sila ngayon? Okay, as of now, may 50 mahigit na, no? I think it's 53 na mga pasyente na na-treat yung Chinese ship. At nung bago kami umalis ay may dumating pang isang batch, mga 5 yon. Ang maganda dito ay kahit na malayo yung Navy ship ay na itatransport ng maayos yung mga biktima. May 3 modes of transfer yung mga pasyente. Unang-una, pwede silang i-airlift dahil may helicopter pad yung ship na yon. Pwede rin sila via speedboat, mga 30 minutes lang, or pwede rin dun sa Navy ship, naka-assist po ang Philippine Navy para dalhin yung mga pasyente tungo dun sa hospital ship. Cathy, you can join the discussion anytime you just butt in. I have a question for Yusek Herbosa of DOH. Go ahead, Kanina Kat. kasi po, Yusek, nag-attend ako ng press briefing, yung morning briefing dito sa Tacloban. And sinasabi ng Chinese Navy na ina-encourage nila sana na dalhin yung mga pasyente dun sa Chinese ship para ma-maximize po itong paggamit ng barko dahil nga po napakalaki nito. Ito ay 300 bed capacity. Pero sumagot po yung isang opisyal ng DOH at sinasabi, mas priority daw po nila na dalhin yung mga pasyente dun sa mga local hospitals. Ano po ang dahilan nito, sir? Maganda yung tanong ni Cathy, no? Yung hospital ship, nakipag-coordinate sa amin yan, ano? And may capability yan ng mga CT scan, X-ray, ICU, operating rooms. Pero madami rin tayong teams dyan sa Leyte at napa-under na natin like yung Eastern Visayas Regional Medical Center. Siyempre, preferred nung ating mga kababayan, nakakausap nila yung doktor, yung nursing care, nakakausap nila ng waray. So, malaking bagay yung sa pag may sakit ka, gusto mo, nasa environment ka na yung mga nag-aaruga sa'yo, mga kababayan mo. So, pag siguro talagang hindi nila kaya, at ang kapabilidad ay nandoon sa hospital ship, ipadadala po natin yan. Pero Yusek Ted, ilang hospital na po ang fully operational sa ngayon? As of now, all the hospitals are now operational. Plus, nagdagdag pa ng mga field medical teams. May Australian hospital doon sa lugar. May Japanese na hospital tents in the Rizal Park in Tacloban. So, maganda na yung services at bumababa na rin daw yung kanilang mga admissions. So, yung Peace Ark, gusto nating gamitin yan, pero 2-hour boat ride kasi siya eh. Unless isasakay mo siya sa helicopter, hindi lahat ng patients pwedeng isakay sa helicopter. So, yun yung mga issues dyan. Kaya nga, tama din yung decision ng people namin on the ground. Gamutin muna natin in our hospital and then if needed, tsaka padadala doon sa Peace Ark. Okay.
Okay, tignan naman natin itong report natin mula sa Ormoc, Leyte. No? Ang Ormoc City po ay isa rin sa mga probinsyang hanggang ngayon ay humaharap sa hamon na iniwan ng bagyong Yolanda. At sa loob ng ilang mga araw, natutukan ng lahat ng ating mga kasamahan na si Kim Cardenas at ang kanyang team. Tingnan natin yung kanyang special report. Mga nawasak na tahanan, lumahong kabuhayan at pagkawala ng mahal sa buhay. Sa hagupong Yolanda, wari-wala na itong iniwan para sa natitira pang pag-asa. Saan ka huhugot ng lakas para mabuhay? Paano ka magsisimula ulit? Ito ang kwento ng mga Ormocanons. Ito ang kanilang muling pagbangon. Ormoc City ay itinuturing na first-class city sa probinsya ng Leyte. Pinalilibutan ito ng magagandang tanawin, malalaking establishmento at mga masayahing tao. Sa pagbagsak ni Bagyong Yolanda sa syudad, isang malaking pagsubok ang dumating sa mga Ormocanons. Tila bang gumuho ang lahat ng kanilang mga ari-arian at pinagkakabuhayan. Sa tala ng mga otoridad, tinatayang nasa 95% ng Ormoc City ang napinsalan ng super typhoon. Humigit kumulang 30,000 na kabahayan ang nasira, damay na ang mga ospital, simbahan at mga pamilihan. Matapos ang unang landfall ni Bagyong Yolanda sa Giwan, Eastern Samar noong November 15, naging mahirap ang transportasyon sa syudad. Ang mga kalsada hindi madaanan dahil sa mga nagtumbahang poste at puno. Pero sa kabila nito, siniguro ng pamunuan na mayroon pa ring makakain at masisilungan ng mga Ormocanons sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development at mga barangay unit. Yung focus po ngayon ng DSWD is yung yung basic needs talaga ng mga tao, like yung mga pagkain po unang-una. Yung na lang namin, yung iniisip namin is okay yung buhay namin sa Davao, and then dito talagang mahirap yung sitwasyon. Like sa mga tao nakikita namin na talagang walang-wala talaga sila. Pinupuntahan namin doon yung head sa DSWD. One ticket, ma'am. Na binibigay namin yung number of families, tapos binibigay din namin yung number of household. As a barangay captain ho ngayon, malaking tulong talaga ho yung mga naibigay nila, lalo na lahat ng mga families affected dito sa Barangay Linao, especially to the seashore area. Marami pong totally damaged. Sa kabutihang palad, nagsagawa ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan, kaya hindi kasing rami ang bilang ng mga nasawi sa bagyo. Tinatayang nasa less than 40 lamang ang bilang ng casualty sa Ormoc. Pero hindi maikakaila ang dami ng mga nasugatan at nagkasakit dahil sa lakas ng ulan at hangin na dulot ng storm surge. Sa rapid assessment ng Ormoc City Hall, nasa mahigit 900 na ang dami ng mga pasyenteng napahamak sa bagyo. Sa pakikipagtulungan ng Department of Health, Philippine Red Cross at local government, nagsipagdagsa international at local health response unit sa Ormoc. Ilan na dito ang Canadian Red Cross at Mercy Malaysia. Sa pagkawasak ng City General Hospital, ang mga grupong ito ang siyang nagkalinga sa mga Ormocanons na may matinding pangangailangan sa kanilang kalusugan. For us, as Canadians and Norwegians, it has been incredibly positive. I mean, we know that Ormoc has had a very difficult few weeks. We know that the recovery and relief will be a long time coming. But people have been so gracious, so wonderful, so warm and welcoming. As we were setting up, we had many volunteers come by to help because even though they were directly affected by Yolanda themselves, they wanted to help their community as well. I think it makes us all feel a lot better that human beings shouldn't have to suffer like this. To us, it has been a very enriching experience, and the gratitude and the friendliness of the Filipino people is quite overwhelming, and we feel very happy, and it has given us tremendous reward to be able to do the work that we do. Sa kasalukuyan, 28 bansa na ang nagpakita ng kanilang intensyong makatulong sa mga naapektuhang lugar sa Kabisayaan. Tuloy-tuloy ang dating ng mga dayuhang C-130s, bit-bit ang mga relief goods na ipamimigay sa mga residente. Ang mga Filipino at foreign armies,
kapit-bisig na nagtutulungan para maisakay at mailipad ng maayos ang mga Ormocanons patungong Cebu. Well, of course, it feels very good helping these people. We have great partners here, working with the AFP, the PNP, and the local government in Ormoc City. They're all wonderful people, and then being able to make a difference in the lives for everyone else here, of course, is very rewarding. Sa kabila ng paghihirap na kanilang pinagdaanan, naipakita ng mga Ormocanons ang tunay na katibayang loob ng mga Pilipino. Ilang araw makalipas ang dilubyong dulot ng bagyong Yolanda, halos magbalik na sa normal ang pamumuhay dito. Hindi nila kaila ang haba ng pila sa ilang mga pamilihan. Ang iba pa nga nakapanood pa ng laban ni People's Champ Manny Pacquiao nitong nakaraang linggo. Sariwa ang diwa ng bayanihan sa mga komunidad. Ang mga residente nagtutulungan para masigurong walang maiiwan sa kanilang pagbangon. Masaya na rin kahit na bagyo, katulong kami konti sa kapwa namin. Sa tingin ko po nakakatulong kami kasi para yung mga nakadadaan dito, tapos yung nalinis yung bahay, tapos yung linis na lahat yung barangay namin. Sa ipinakita nila nga naharapin ang kinabukasan, anumang unos ang dumating, pinatunayan ng mga Ormocanons na hinding-hindi matitinag ang kanilang katatagan. Roofless, homeless, but not hopeless. Ito ang mga katagang nais nilang iparating sa ating lahat. Sabi nga ng iba, ang bansang Pilipinas ay isa sa mga pinakalapitin ng mga sakunang gaya ng bagyo. Pero dahil sa ipinamalas ng mga Ormocanons, nakita ng buong mundo kung gaano tayo katibay para mabuhay, para sa kapakanan ng bawat isa at para sa muling pagbangon ng bayang Sinilangan. Sa ibang lugar ho, talaga alam naman nyo, nakikita nyo, nagkagulo ho talaga. At kayo dito sa Ormoc, talaga sa tibay nyo, pangulo ni Mayor, no? Talaga naman hong nakatulong hindi na sa lugar nyo mismo, pero yung mga karating lugar. So kumbaga nakasandal yung ibang mga lugar doon sa nagawa nyo dito sa Ormoc. Kaya ulitin ko, maraming salamat sa inyo ho. Nabawasan nyo kailangan gawin ng gobyerno nating nasyonal. Gio, Cathy, ang itong mga kwento ng smiling, friendly Filipino, totoo ba ito mula sa mga foreigners o bobola lang itong mga to? Alam mo, ma-impress ka, no? Pati yung mga Japanese doctors and na tumutulong, marunong din silang magtagalog. At pagdating nila, they're really trying to interact with patients. Tama yung sinabi ni Yusek Herbosa na kailangan mo talagang kausapin yung mga pasyente. May panahon ng sakuna at talagang sinusubukan ng tugaran ito in that way. Pero there's a, nagsiswing yan eh. Sad ka, happy ka. Cathy, sa tingin mo, yung mood ba dyan, excuse me, na ating kababayan ay nasusustain yung pagiging positibo? Well, in general, Mark, nasusustain yung pagiging positibo. Kanina kasi, nag-ikot-ikot ako. I was supposed to do a voice-over report regarding the changes mula nung dumating si Yolanda hanggang sa ngayon. And marami na yung mga karinderya na nagbukas. Meron isa akong na-interview na babae, siya yung may-ari ng karinderya, at sinasabi niya, kahit nagaano daw kahirap yung dinaanan nila, ay talagang wala sila kasing ibang choice kundi bumangon. Yun lang. And that's the only way they can get on with life. Na kalimutan, matuto, pero kalimutan din yung mga masasamang nangyari na inihatid ni Yolanda. Yung mga bata, lalo, Mark, sila ay excited na pumasok sa Lunes. Mag-uumpisa na yung pasukan dito sa Tacloban sa Lunes. Kaya't excited yung mga bata. Bagamat nangangamba sila na wala silang mga gamit sa eskwelahan, yun yung isa sa mga panawagan nila na sana matulungan sila dun sa kanilang mga gamit na nasira. Okay. Pero habang tayo ay nagsastruggle na makabangon at hinagupit nga tayo nitong Yolanda, sa Poland, Gio, yung negosasyon para sa UN Climate Talks. O climate talks sa UN, yung kompensasyon para sa mga sinalanta ng mga bagyo, kalamidad brought about by climate change. Kaya buti kasama natin ngayong gabi, Commissioner from the Climate Change Commission, Commissioner Alvarez. We tried to argue our case. Talagang sinubukan natin, pakita, umiyak pa yung ating isang delegado. What could convince the world to take climate change seriously and compensate those who suffer because of climate change? I think the world is convinced, but the world is being very careful
on how these packages, because these are big billions. These are 100 billion in 2020 which has to be set aside. Sapagkat alam nilang ang Tacloban na hindi isa lamang, dito sa Pilipinas maaaring tamaan tayo ng 5 pa. Kaya ang dapat na alamin natin yung mga relief operations at saka yung mga injury operations at saka mga assistance program, merong mga hidden injuries na kailangan alamin natin. Yung kabataang nagdaan sa ganyan, madaling mamatay. Ayan ang findings sila sa Haiti. Kapag nagkakaroon ng trauma, kinakailangan meron tayong special school system para sa kasuhin yan na kabisadong-kabisado ng UNESCO. Kailangan hingin natin sa UNESCO na magtayo sila school system at siguro ang Department of Education ay kasama na rin dyan. Ang lalong mabigat dyan, kung dadapo na naman tayo ng ganito at hindi malayong mangyari yan, ano ba ang mga aral na dapat na gamitin natin dito at hindi lamang dito kundi aral sa ibang daigdig. Sa San Vicente halimbawa sa Colombia, nagkaroon na ng ganito, ngunit ang mahusay na nagawa nila, merong early warning signal. Ano yung early warning signal na yan? Kasama sila sa pandaigdigang larawang ginagawa ng NASA at saka merong LiDAR. Kaya, maski na yung 5 oras lang, pag meron yung early warning signal, alam mo, bayan ng New York, bumili ng subscription sa NASA. Siguro, tayo ang Maynila, bili natin ng subscription. Yun, speaking of early warning signal, tanong natin yung tagapag-asa, si Ginoong Chris Perez. Ano ang mga pagbabago? Anong teknolohiya? Anong subscription? Nabanggit ni Commissioner ang ating i-avail para ma-warn tayo sa mga ganitong sakuna? Well, Mark, isa sa mga bagay na pinopokus natin ngayon muna is yung rehabilitation nitong G1 Doppler radar station natin, which was badly damaged due to the passage of Typhoon Yolanda. Aside from that, yung field station natin, situated over Eastern Samar, as well as yung nasa Tacloban, ay kailangan din po nating i-rehabilitate or i-reconstruct dahil ito nga, badly damaged. At talagang sa ngayon ay hindi po nagpapadala ng data dahil kasama na rin po sa mga nasira doon ay yung mga instrumento na ginagamit natin sa pag-observe nga nitong mga different weather parameters. But para sa karagdagan pa, we're planning to add at least 3 more Doppler radars dito sa western side of the country, 1 over Palawan, 1 over Western Visayas, at isa po dito sa Zamboanga Peninsula. Para po yung coverage natin ng radar sa buong bansa na po at hindi lamang po confined dito sa northern, central, and eastern section of the country. Asik Bon, ano yung timetable sa repairs nitong mga Doppler radars? Siguro, dagdagan ko muna yung reaction ni Chris, no? You've heard about Project NOAA. Ito yung flagship program ng gobyerno natin for itong ating mga technologies o disaster science and technologies. Alam mo, meron tayong isang proyekto na sinimulan about storm surge. No? But we just started it this year. It's a 2-year program. At kasama na sa naging maagang output nito is yung pag-generate din ng forecast. Exactly what we did in this typhoon. All right. 2 days before, we came out with the numbers and a forecast, no, about what to expect. At included na dyan yung storm surges. No, we even included the height. No, it's only the first time that actually our agency nakapagsabi ano ang potential areas na tatamaan ng storm surge at potential heights. No, so. But then again, of course, maraming nasabi hindi nila naintindihan. That's another story that we have to look into also. Because storm surges are not new in this country. Records will show, even at the turn of the century, marami nang nare-record na ganito. Even in that area of Central Visayas, it is a known area talaga ng mga storm surge events. No? So that's why it has been pinpointed. It's part of the READY project 5 years ago na nagkaroon na ng mga studies about storm surges dyan. So, ang sinasabi lang natin dito, pinag-iibayo natin ito and soon we'll be coming up with a national, kumbaga, storm surge map, no? Storm surge vulnerability maps for the entire country. So, wala pa palang storm surge map. Kathy, yes? You're saying? Yes, I have a question for Asek Liboro. Bagamat mahalaga po yung pag-forecast, we are moving forward, lalo-lalo na po dito sa Tacloban. Nag-umpisa na po yung pag-construct ng mga bunkhouses para sa mga naging biktima ng bagyong Yolanda. Ang tanong ko lang po, Asek, meron po ba tayong maisasuggest na bagong teknolohiya or new way of constructing houses
para mas maging resistant siya sa mga natural calamities tulad ng malalakas na bagyo. Yes, yun yung unang ika nga. Lalo-lalo na nila Secretary Babe Singson ng DPW kasi yung mga structures nga natin. Ano? Of course, yan ay kailangan i-consider kasi most of the structures are designed for 250 kph. No? Yung pagkakaalam natin. Of course, we'll be coming out with recommendations dyan very soon. In fact, even the private sector, United Architects of the Philippines, may kanya-kanya na rin silang inisyatiba rin talaga on how to design disaster-resilient homes, no? And of course, a lot of suggestions na po ang lumalabas, no? Kung paano ho talaga maiibsan ang panganib ng storm surge or daluyong at kasama na nga po dyan yung pagtatanim ng mangroves or pagpapalago ng mangrove area. Kasi ang isang nakamamatay talaga sa storm surge, yung puwersa nito, no? Yung puwersa na dala ng tubig na dadaluyong papunta sa mga komunidad, no? So kung mabibreak mo nga naman yung lakas nito, then meron kang then you can mitigate no whatever yung mga disastrous effects ng storm surge. There are interventions na tinitignan natin upang of course in the future matugunan natin itong threat ng storm surge. Ang ating kasamang si George Bandola naroon sa Tacloban. Itong paghagupit talagang nakausap nila at nakasama nila yung ating mga kababayan doon. George, bakit nga ba hindi naintindihan ng tama or hindi na-interpret ng tama itong babala ng storm surge at ano yung naging sitwasyon doon bago pa itong tumama? Okay, attorney, siguro masasabi ko na kasalanan din kahit papano ng ilang mga kilalang media. Kasi yun lang yung mga talagang napapanood. Ang problema, hindi nila pinapaliwanag kung ano nga ba talaga yung storm surge. Pagdating ng telebisyon ng bayan doon sa Tacloban, nagtanong-tanong agad kami, alam niyo po ba yung tatama dito? O malakas na bagyo, alam niyo po ba yung storm surge? Hindi namin alam. Ano po bang pinapanood ninyo? Mga ganung bagay. Pero, isa pang dapat nating sisihin siguro, o kung mayroon tayong dapat yung kakulitan din nila. Pinag-uusapan nga namin dito ni Chris Perez may mga makukulit talaga kahit mga mismong barangay officials naging makulit. Dahil kahit sinasabi nila na i-evacuate yung mga tao, sila mismo naging biktima dahil hindi rin sila nag-evacuate. You should set an example. Yun ang sinasabi namin. Kaya right after the typhoon, nung nandun kami, meron na agad mga nanay na naghahanap ng kanilang mga anak dahil inakala nila na hindi tatamaan ng bagyo yung kanilang sementadong bahay. Pero inabot ng storm surge at merong mga barangay kagawad na nawawala pa rin hanggang ngayon. Alam mo, Mark, Gio, meron akong katanungan para sa ating mga survivors. Go ahead, Kathy. Go ahead. Yes, any of them could answer. Were they really warned, no? And were they made to understand, at least by the local government leaders, ano ba yung talagang magiging scenario pag nagkaroon ng storm surge? And were they really evacuated, lalong-lalo na yung dito sa Tacloban City, dahil dito talaga yung may concentration ng maraming casualties? Unahin natin si Ma'am Cristina siguro para kung naging sapat po ba itong mga warning sa inyo. Yes, sa amin, alam namin na malakas yung bagyo. Hindi namin alam yung storm surge. Hangin lang. Hindi namin alam na mayroong tubig na Attorney Virginia, ganun din po ba ang inyong naging experience? Oh yes, wala akong idea dun sa storm surge na yun kahit na abogado ako, no? But I did not expect that yung nakita ko at narinig ko, yung na ganun kalakas yun para siyang pumipito, no? At saka yung, wala akong nakita actually na ulan, yung parang snowy lang siya. Malabo. And talagang malakas siya. Pumipito nga ang hangin. Saan po nagkaroon ng problema sa pagbigay ng babala, sa pagkikinig ng mga tao? Sa tingin niyo po, from the point of view of people who survived Yolanda? For me, wala namang kasalanan ng government. Actually, naririnig ko nga sa radio at saka sa TV rin na yung warning doon sa public na ganong super typhoon nga magkakaroon ng signal number 4, although hindi ko nga rin malaman kung gaano ka-strong ba yung signal number 4. Dahil in my 55 years of existence, noon ko lang nakita na ganong kalakas pala yung signal number 4 na sinasabi.
Pero I do not think na mayroong pagkukulang ang government at saka yung media. Kasi naririnig ko parati sa radio na ang babala nga para sa publiko at saka doon sa mga situated sa coastal, yung mga coastal areas na mag-evacuate na sila. Colonel Zagala, I have to ask this, pagpamuhin nyo. Hindi din po ba na-interpret ng tama ng ating staff ng Air Force Wing? Dahil pati sila ay naapektuhan at marami sa kanila ay nasaktan pa dito sa storm surge na ito. I think what you're referring to is yung aming TOG 8 na located near the airport. No? May kampo kasi kami doon near the airport in Tacloban. Doon kami, tinamaan din kami. In fact, we still have 21 missing na personnel. Ang namatay sa amin, 3. And primarily, because of the storm surge, hindi rin alam ng personnel natin na yung storm surge ay ganun kalakas. In fact, doon malapit sa airport, yung kampo namin, nandun ang aming commander ng 8th Infantry Division na si Major General Jet Villarmino, who himself saved himself and his wife. No? Umakyat sila sa bubong, tinali niya yung sarili niya sa bubong because of the storm surge. Meron pa kaming yung missing. As responders, kami naging victim din kami. Because the Armed Forces of Philippines, part of our humanitarian assistance and disaster relief is after the storm hits, kami ang mag-rescue. Little did we know that some of our personnel needed to be rescued themselves. So I believe na lahat, including responders, did not expect this. This is really something different na tumama sa atin. Imagine yung TOG 8, all of them are preparing to be responders for disaster response and operations. But nung tumama yung bagyo, they themselves became That's right. victims. In fact, there's an amazing story nga yung TOG 8 commander. No? Si Lieutenant Colonel Karangan. He was swept away at sea, no? At together with, if I'm not mistaken, may kasama siyang 7-year-old boy na they were floating out to sea until hapon na. No? So, tumamang storm surge at about 6 to 7 a.m. They were swept out to sea. 3 p.m. na sila landfall at malapit sa San Juanico Bridge. No? So, doon mo makikita yung the responders themselves. Tinamaan. That's why we had to bring in more or less 3,900 external troops because kaya kakaiba to. Madami tayong lessons learned dito, lalo na for the Armed Forces of Philippines being responders ourselves. So, hindi nga maganda yung nangyari dito but at least we can prepare better for the future. Alam mo, Attorney Mark, tama si Colonel Zagala. Nakita yung on the ground, ito yung sitwasyon. Pagkausap mo yung mga military doon, sabihin nila, 2 days before pa lang, 3 days before, pinadala nila sa airstoy, Hernani, Giwan, Salcedo, Kinapundan. Ando na, may presence na kasi malaki talaga yung mangyayari na storm pero hindi mo talaga ma-anticipate yung grabe. At sir, yung nakita ko nga bago ako umalis, sabi pa ng isang tao ng destino doon from the military, sabi niya, sir, baka pwede niyo pong makausap si ganito. Kasi po, yung pamilya ko, taga Leyte rin kami. Hindi pa namin nakakontak hanggang ngayon. Dahil nakapost po sila dito sa affected areas. So, sandali lang. Ang pinag-uusapan na ano sana ang ginawa natin na hindi natin nagawa? Tapos na yun Ang pag-usapan natin anong aral? Sapagkat 68% ng mga bayan natin, mga magagandang lipunan natin, are in the coastal zone. So that the lessons from Tacloban is going to be useful. Yes. Doon sa cluster, cabinet cluster, bago nangyari ito, nung nag-meeting kami, pinag-uusapan na kung paano relocation in safer areas. Marami sa mga isla, lalo na sa Colombia, ang nirelocate na in anticipation of this. Kaya siguro, ang unang aral natin dito, lahat ng mga magagandang bayan nasa tabi, doon sila maghanap buhay, pero i-relocate na yung eskwelahan, i-relocate ng hospital, i-relocate ng gobyerno, para sa ganon, ma-anticipate ito. At bukod doon sa early warning signals. At saka yung sabi kong hidden trauma,
maraming mga taong tinamaan na kailangan kusigin, alamin natin kung ano yung mga psychological needs nila yun. Speaking of relocation, Commissioner, itong Kathy, ano ang ginagawa ng local government unit dun sa pag-reconstruct? Dahil yung zoning nila, Gio, yung positioning ng mga dating bahay na nabaha nga, marahil dapat hindi na ibalik sa mga lugar na yon. So, anong nagaganap na planning sa side ng local government? Okay, kanina ay nakapanayam ko yung city administrator ng Tacloban, si Attorney Texon, no? At sinabi niya na meron na daw pong, una, nag-send out na ng drones para maggawa ng mapping. And then they're planning na i-relocate o iurong itong mga bahay, mga establishmento around 50 meters from their current location. Ilalayo sila doon sa tabing dagat. Pero I just have a question for Secretary Alvarez. Isa po doon sa mga hinihiling ng ating representante sa UN Climate Change Convention ay yung i-push itong move para ma-compensate yung mga countries na nagiging biktima as a result of natural calamities dahil po sa climate change. Do you think this will ever happen since yung mga sinasabing merong pinakamalaking mga emissions causing climate change ay yung mga first world countries? Dapat natin gawin sa pagkakataong ito sapagkat sentro tayo ng daigdig. Maraming nagpupunta rito ngayon na gustong tumulong. Halimbawa, kaninang umaga, nakausap ko isang grupong galing sa Medellin. At ang gusto nila, magtayo sila ng mga bahay na gagawing eskwelahan na parang Lego, pagkakabit-kabitin mo lang. At ang kahoy na gagamitin, maaari rin kunin sa kanila sapagkat this is a kind of a pine wood which is not going to be very hot. Pero Kathy was asking, Commissioner, kung pwede ba talaga nating i-demand yung compensation para sa mga lugar na nasalanta, coming from first world countries na matindi yung emission at nakakaapekto sa ating climate. You think it will even happen in our lifetime for the first world countries to admit they palagay ko owe us mangyayari yan something? sapagkat hindi naman sinanggayan. Ngunit pinag-uusapan pa. Alam mo naman kasi, 194 delegates ang nandoon na nag-usap-usap. Meron pang mga NGO, meron pang World Council of Churches. Kaya hindi madaling tapusin ang ganyang malaking usapin. At saka, hindi lamang ngayon mangyayari sa atin yan. Tayo dapat, ang gawin natin, hugutin natin lahat yung mga aral. At saka, ito ang dapat natin gawin. Ngayong naririto na at nakatuon ang pansin ng buong daigdig. Many financing schemes from the World Bank, from the ADB, ang maaaring gamitin upang gamitin na natin ito para sa advanced rehabilitation ng mga lugar na katulad ng Tacloban. Okay, si Kathy has a question lang, Commissioner. Gusto ko pong tanungin yung ating mga survivor kung kayo po ba i-relocate, i-move back at i-redesign mga places of residence, yung inyong mga places of business, papayag po ba kayo? Si Attorney, si Ginoong Acelon Nirza Jr. Sir, kung ililipat daw po yung inyong bahay, papayag daw po ba kayo? Hindi ko pa po alam. Si Attorney naman, Virginia. Ang tanong po ni Ma'am Kathy. Yes, Kathy, you can ask Attorney Virginia. Yes, Attorney Virginia, kasi nga po, pinopropose nga po na magkaroon ng bagong zoning dito sa Tacloban at yung sa ilan pang lugar na naapektuhan ng bagyong Yolanda. Ang sinasabi, iurong daw po lahat, ilalayo daw po sa dagat. Kayo po ba bilang isang residente ng Tacloban, papayag po ba kayo na yung inyong place of residence or yung place of business nyo ay iurong at ilipat sa bagong lokasyon? Ay, naman. Para naman yun sa ikabubuti ng lahat eh. At saka you will be, nalalayo ka sa danger. At saka para sa safety mo yan eh. So, yun lang dapat pumayag ang mga, siyempre, ang lahat ng apektado. Pero tanong natin kay Commissioner Alvarez, since yun nga, nagkakaroon na rin ng mga plano dito. Sir, kasama rin ba dito ay mabigyan ng land rights ang bawat tao dito sa bagong lugar? At ano po yung tura ng land use plan doon sa mga lugar na yun, sir? Isang linggo bago po nangyari ang Tacloban, nagkaroon ng cabinet cluster meeting presided by Secretary Pahe at naroon kaming lahat ang pinag-uusapan kung saang mga lugar ililipat sapagkat alam natin na we are a highly vulnerable archipelago. Marami tayong isla, napapaligiran tayo. Mas mahaba ang coastal line natin kaysa sa Amerika.
68% ng ating magagandang bayan ay nasa dagat o halos sa pampang ng mga malalaking ilog. Kaya, pag nagkaroon ho ng programang yan, at ayun ay sinisimula na itong cluster cabinet meeting sa utos ng Pangulo, kinakailangan sumunod ng taong bayan. Kailangan, parang police power ho yan in order to protect the population which may be reluctant or resistant in making their transfer. Kailangan hong yung mga reglamentong yan, katulad ng sabi nila, susunod sila sa kabubuti, merong matitigas ang ulo, aayaw. Katulad nung Isla del Oro sa Cagayan, hindi ho ba yun sandbar? Okay. Pinagtayuan nila ng mga bahay dahil napabayaan yata ng mayor o nagbigay pa ng utos na magtayo ng bahay doon. Yung mga ganong lugar, desisyon na po ng gobyerno yan. Okay. Nabanggit Kaya niyo tayo, kailangan gumawa ng comprehensive plan sa pagkakapilagic at kailangan ang bayan ay sumunod sa mga ganyang patakaran. Commissioner, kanina, Gio, yung paghanda or yung lessons on the part of the Department of Health naman dahil napaka-importante yung camp management, yung pagpapadala ng ating mga medical personnel, yung kahandaan nilang sumagupa sa ganitong mga sitwasyon. What are the changes at anong training or kagamitan ang ating ihahanda para sa mga darating na panahon? Yusek. Maganda na tanong yan kasi marami kaming nakita dito sa catastrophic incident na to na mga aral talaga. Nakita namin ang pinakamahirap ay igalaw yung logistics. Kasi hindi ka makakagamot nang wala kang gamit or generator and everything. So nakita namin yung kaparaanan kung paano mag-respond. In fact, pagmamalaki namin, gumawa kami ng sarili naming paraan para makarating yung mga unang teams namin doon. Would you believe, ang unang team na dumating sa Tacloban, hindi nanggaling sa Maynila. Nanggaling sila sa Legazpi, Albay. Naghanda rin sila, nung hindi sila tinamaan, sabi namin, go, deploy. Tumawid sila ng Matnog to Allen. Dumating sila doon by Saturday afternoon. Saturday evening. Nakaabot sila doon sa Eastern Visayas Regional Medical Center. Yun naman team namin from the South Caraga region. Tumawid, go. So, hindi naman kami makasakay sa C-130 kasi kailangan talaga dadalhin yung mga forces ng armed forces to establish command and control. Hindi na kami nakipagpilitan doon kasi kailangan ma-establish din yon para mapaandar yung airport, mapaandar yung ports. So, nakita namin na dito sa sitwasyon na to, para palang gera, Colonel. Kailangan the people that can move their logistics fastest can respond the earliest. So ito ang mga natutunan namin. Yung mga pre-position naming gamot, nadala din lahat yun. Naubos yun. So we had to resupply new. Tapos yung walang power. So right now, 53 foreign teams ang nando doon together with 80 local teams. 80. And this is about 2,700 strong. So kasing dami na rin ng ating military yung nando doon. Doctors, about 500 doctors, about 1,000 nurses, and several. So talagang ang storya in terms of response ay kung paano madadala ng ganung karaming medical personnel at ganung karaming logistics immediately to the people that need them. And ang alam nyo, ang Visayas kasi, pag nagmi-meeting kasi kami dyan ng mga regional director namin at some of them to travel from east to west. Pumupunta na lang ng Manila, they fly. You know, if you're from Tacloban and we have a meeting in Bacolod, they fly to Manila, fly back to Bacolod. Struggle talaga to travel east-west direction in the Visayas. Yun nga, speaking of certain areas, isa po sa mga lugar na nakaranas ng hagupit ng Bagyong Yolanda ay ang Giwan sa Eastern Samar. At katunayan nga po, naitala ang unang landfall ng nasasabing super typhoon ay dito po. Ngunit ano nga ba yung mga nangyari at ano yung mga challenges na kanilang kinakaharap dito sa bagyong ito? Tignan natin yung special report mula kay Haji Kaamino. Naharap sa matinding pagsubok ang Pilipinas matapos bayuhin ng Bagyong Yolanda ang ilang lugar sa Visayas Region. Napuruhan ng husto ang mga probinsya ng Leyte at Samar nang sila'y daanan ng ulan at hangin na umabot sa 235 km per hour. Dala ito ng Bagyong Yolanda na may international name na Haiyan. Ito na ang sinasabing pinakamalakas na bagyong nanalasa, hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa kasaysayan ng buong mundo.
Isa ang Giwan Eastern Samar sa masasabi nating lubos na naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Yolanda sa Visayas Region. Ayon sa ulat ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang Giwan ang pinakaunang naapektuhan ng bagsik ni Yolanda matapos itong maglandfall sa lugar bandang 3:00 na madaling araw noong November 8, araw ng Biyernes. Nagmistulang ghost town ang nasabing tapos manalasa ang Yolanda ng humigit kumulang sa 3 oras. Sa lakas ng hanging dala nito, nasira ang maraming mga kabahayan at animoy mga palito ng posporo lamang na nagsitumbahan ang mga puno ng nyog. Marami ding mga establishmento ang nawasak. Ang mga linya ng kuryente at komunikasyon ay tuluyang nasira. Ang mga pangunahing pinagkakakitaan sa lugar ay bumagsak. Kaya naman halos paralisado ang takbo ng pamumuhay sa Giwan. Nang dahil sa nangyari, umabot sa 47,000 residente ng Giwan ang naapektuhan ng husto. Bata, matanda, lalaki at babae, hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo. Nagdulot ang nangyari ng matinding trauma sa lahat ng mga naninirahan sa Giwan. Ayon sa kwento ng ilang nakaligtas, parang 10 eroplano ang paulit-ulit umanong dumaan sa kanilang lugar dahil sa lakas at tindi ng hangin. Nag-zero visibility din daw sa lugar dahil naman sa malakas na buhos ng ulan. Sa kasaysayan ng Giwan, ito raw ang unang pagkakataong may ganitong pangyayari. Pagsimula ng hangin, mga 10:00 ng gabi. Tapos nandun ako sa bahay. Tapos pag alas 4, ang lakas na, nalipad ng mga scene, nagiba ng mga bahay. Tapos pag laki na sa tubig, pumunta ko doon sa ibang bahay, doon ako nagkubli. Tapos pag ganun na sa hawak ang tubig, sabay dito na, umakyat na ako sa kuwan, yung pader. Umakyat ako, nahirapan ako kasi ang taas ng pader. Tapos ang tubig, nakita ko na yung malaking alo na, punta na sa amin. Isang bangungot nga para sa mga taga dito ang nangyaring sakuna. Tandang-tanda pa nila kung paano'y sa isang iglap, nilipad ng malalakas na hangin ang kanilang bahay. Sa ulan, mas malakas talaga siya. At saka yung hangin niya, malakas na malakas rin. Parang umiikot pa yata siya. At saka yung sabi ng iba namin na sa labas ng bahay na yung hangin daw yan, hindi lang daw hangin. Parang mayroong lindol na rin na kasama noon. Kaya nga yung mga bahay kahit na malaki, mga semento na sera. Ilang residente ang nagtamo ng matinding sugat. Sa kasamaang palad, may mga naitalang tao na nasawi dahil sa pagbayo ng bagyong Yolanda. Sa ulat ng lokal na pamahalaan ng Giwan, 79 na katao ang namatay sa kasagsagan ng pananalasa, samantalang mahigit sa 2,000 ang nasugatan, 16 naman ang tinatayang nawawala. Malaking pinsala din ang itinulot ni Yolanda sa kabuhayan ng mga taga-Giwan. Aabot sa humigit kumulang 400 milyong pisong halaga ng mga palaisdaan ang nasayang. Samantala, nasa mahigit 7 bilyong piso ang nasira sa mga infrastruktura ng Giwan. 6 na po ang kabuuang bilang ng barangay sa Giwan. Matapos ang Yolanda, nahirapan ng mga taga dito kung papaano muling magsisimula. Naging malaking problema nila dito ang pagkukunan nila ng pagkain at malinis na tubig. Kaagad namang umaksyon ang lokal na pamahalaan upang solusyonan ang pangangailangan ng mga tao. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nagpadala dito ng sako-sakong relief goods upang mairaos ng mga residente ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod sa pagkain at tubig, nagpadala din ng hygienic kits, banig, mga damit at iba pa nilang pangangailangan. The first 2 days of the relief distribution, the resources came from the local government unit. So after 3 days, exhausted na yung sa amin, may mga dumating naman ng mga international and national organizations na nagbigay ng mga donation. So they provided food packs and non-food packs, at saka yung mga hygiene kits, ganoon, at saka mga shelter materials. Ngunit hindi naging madali para sa mga otoridad ang pagpunta sa iba't ibang lugar sa Giwan. Ilang punong kahoy at mga yero ang nakahampalang sa mga kalsada na naging dahilan upang hindi makadaan ng mga truck na magdadala ng relief goods. Bukod pa dito, pahirapan din ang pagkuha ng gasolina
dahil sa pagsasara ng mga gasoline station dito sa bayan. Ngunit dahil sa tulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA, local government units at ilang non-government organizations, naialis ang mga malalaking harang sa mga kalsada. Dahil dito, bulto-bultong mga truck ang nagsidatingan. Daladala ang mga tulong para sa mga tao. Araw-gabi, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief goods. Samantala, bumuhos naman ang tulong mula sa international communities bilang pakikiisa sa mabilis na pagbangon ng mga nasalanta. Ilan sa mga bansang tumutulong dito sa Giwan ay ang France, Belgium, South Korea at Amerika. Rumesponde ang ibang bansa upang tulungan ang mga taga-Giwan sa iba pa nilang pangangailangan. Ang Medicines Sans Frontiers, isang organisasyong kinabibilangan ng mga doktor mula sa Belgium at Spain, ay nagsagawa ng medical mission. Médecins Sans Frontières means Doctor Without Border. We are from Belgium, but actually this organization is around the world. So here in Philippines, we are on many, many places. Dagdag pa dito, nag-donate naman ang International Committee of the Red Cross o ICRC ng ilang generators para mapagana ang station sa Giwan. Nasira kasi ng malalakas na hangin ang linya ng tubig na siyang dahilan upang mawalan ng supply sa buong bayan. At 2 linggo nga matapos manalasa ang bagyong Yolanda sa Eastern Samar. Kapansin-pansin na ang unti-unting pagbangon ng Giwan mula sa kalamidad na kanilang naranasan. Ngayon po, nag-stabilize na po siya. Control po natin yung peace and order. Nag-uumpisa na po yung mga tao na bumangon. Nag-uumpisa na rin po sila na mag-construct ng by their own means yung kanilang mga bahay. But we still need food dito. Temporary shelters para sa mga tao. And then, immediate din po yung para sa hospital kasi yun ang buwang primarily na pangangailangan ng mga tao po dito. Mas lumakas po yung pag-asa, mas lalong lumawak ang pag-asa ng mga tao dito po sa Giwan. Bumabalik na kahit paano sa normal ang pamumuhay ng mga Giwanon. Namamasada na ang ilang pedicab at tricycle. Abala na din sa pamimili ang mga tao matapos magbukas ang ilang maliliit na tindahan at ang pamilihang bayan. Higit sa lahat, mababakas na sa mga mukha ng mga taga dito ang ngiti at pag-asa na kahit anong pagsubok ang dumaan ay talaga namang ito ay malalag. Nagsimula na din silang magkumpuni ng kani-kanilang sirang bahay mula sa mga pira-pirasong yero at kahoy. Pinagsama-sama nila ito upang kahit papaano'y matakpan ang kanilang mga bubungan na nilipad ni Yolanda. Ang katatagang ito na ipinapakita ng mga taga dito'y patunay lamang na abot kamay na nila ang tuluyang pag-ahon mula sa pinsalang dinala ng bagyong Yolanda. Ang katangiang ipinapakita natin sa oras ng kalamidad ay isang halimbawa na kahit ano pang dagok ang ating kaharapin, tayo ay hindi papatinag. Tayo ay mga Pilipino. Sama-sama tayo sa pagbangon. Magandang ulat po yan tungkol sa pagbangon. Pero mahalaga rin po sa pagbangon, isa sa mahalagang component nun, yung sound mental health. Tatanungin ko po si Yusek Herbosa ng Department of Health, gaano kahalaga po yung stress debriefing para maalis yung post-traumatic stress disorder na na-experience ng marami sa ating mga kababayan. Okay, and Cathy, tama ka, ang pinaka-importante sa isang aftermath ng isang disaster na ganitong magnitude, yung tinatawag naming mental or psychosocial service. At yan sa kagawaran ng kalusugan. As of now, we have 3 teams there na mga trained psychologists and mental health specialists. Pero napakarami po talaga ng mga apektado. Pati yung mga kamag-anak nila na nandito sa Manila, apektado rin yun. Some of them na may missing relatives, kailangan pa rin silang magkaroon ng debriefing. And sa Philippines, culturally, ang approach natin sa psychosocial is more theological. Yung nagre-rely tayo sa power of prayer, sa going to churches, hearing mass. And that's what makes yung ating mga tao resilient. Pero madami dyan mga victims na depressed ngayon. Response na nila sa stress, napakatindi. Namatay ang buong kamag-anak nila, nawala ang bahay nila.
at parang wala ng pag-asa. So ito very important na ma-address talaga sila. So yung mga kaibigan, kapamilya, yung Department of Health, lahat yan pwede mag-stress debriefing. Lahat sila pwede pong tumulong. So malaking bagay po yan. At yung post-traumatic stress disorder, hanggang months after the incident, meron pa rin tayong mga victims nun. So continuous po yan. It's like a permanent scar in the psychology ng ating mga victims. I just like to add, Yusek, marami po ako nakakausap dito, lalo-lalo na po yung mga bata. Tuwing umuulan daw, nagtatatakbo. So what can we do? What can the community do to help these people get over this very unfortunate incident? Tama yun, ano? Ang most vulnerable ay yung mga children. And what we do sa disaster is ibalik ka agad to normalcy. So as soon as possible, ma-start ng DepEd yung classes kahit na under the tree. Yung children, magkaroon ng mga playground. They can play again with their classmates. Yung mga kaibigan nila na hindi nila nakita for a long time kasi wala nang pasok eh. 3 linggo na silang hindi pumapasok. So makita nila yung mga magulang nila. So the important thing dyan, yung ma-establish yung as normal as possible ang society. Yung mga laruan, magkaroon sila, yung mga bagay-bagay na dati nandoon sa kanila. So nakikita niyo yun, maximize talaga yung trauma doon sa children. Umuulan lang, kinakabahan na sila. Okay. Chris, puntahan nga kita. Kanina nasabi na hindi daw masyadong naintindihan yung ibig sabihin ng signal number 4, signal number 3. At siguro ngayon na may super typhoon na hindi iba yung sukat, nagpalit na ba ng measuring system or magpapalit ba ng measuring system ang Pag-asa? Well, patuloy po yung pagpaprovide natin ng warning as is. Actually, yung pag-hoist ng storm signal number 4 ay nagsimula po nung early 90s nung nakita po natin yung pangangailangan. Dahil nakakaranas nga po tayo ng lakas na bagyo, although napakadalang pa during that time. Probably 1 in every 3 to 4 years nakakaranas po tayo ng tinatawag nating super typhoon. Now, patuloy pa rin po yung maging sistema natin. Ang dapat po natin kasing i-focus ngayon, I have to address this right now, is yung pagpapaliwanag po natin, nandyan po palagi yan. Prior to the landfall of Typhoon Yolanda, dito sa Eastern Samar, or Eastern Visayas, pinapaliwanag po natin, we have a press conference, press briefings, 3 days before na tumama itong bagyong si Yolanda dito sa Eastern Visayas. But then again, yung pagpapaliwanag po natin, limited. Kaya ang pakikiusap po natin doon sa mga kasama natin sa media, as much as possible, dapat po yung mga katanungan during the press conference ay magpo-focus po doon sa mga information na magagamit po natin sa disaster preparedness and possibly mitigation. Kasi, to be honest, hindi naman po lahat. May ilan po tayong kasama sa media na ang mga tanong po ay, they keep on comparing the systems being used by other countries as compared with the system being used by Pag-asa. So, yun pa lang pong pagtatanong na yun, naubos na yung oras natin sa pagpapaliwanag ng mas mahalagang bagay na magagamit ng mga kababayan natin sa pag-prepare. So, yung panawagan po natin as much as possible. Iwasan yung mga ganon, mag-focus po sa mga information na dapat ipa-prioritize para po lalong mapaghanda yung mga kababayan natin pag ganitong may mga kalamidad. Ito sabi, mahalaga. Ito, mahalaga. Nabanggit ni Asek Mon kanina, yung for storm surges. Kailan ang target nito, Asek Mon, na lumabas? Dahil ang typhoon season natin, papasok na naman middle of next year. So, medyo yung window natin ay narrow. Alright, Mark, no? Una, meron tayong mga existing storm surge maps, no? Meron tayong READY project na tinatawag, which started in 2006 and ended in 2011, kung saan sumentro yan sa maraming probinsya sa Visayas, no? Ito may mga areas dito na may mga storm surge maps, but again, kailangan itong i-update, no? At ngayon, gumagamit tayo ng mga bagong teknolohiya at metodolohiya upang ma-update, no, itong mga storm surge maps na to. At hindi lamang yan ang isang utos ng ating Pangulo, no, na talagang magkaroon ng isang pambansang storm surge mapping, no. Kasama rin po yan at inaasahan natin matatapos po yan sa susunod na taon, no. So patuloy po yan at tayo po naman patuloy din po tayo nag-generate ng datos mula dito. Alam nyo, dapat po natin maintindihan din kasi ang storm surge forecast or hindi po madali, yan. Ano? At yan po ay kailangan din po talagang tutukan, no, ng matinding pag-aaral at pananaliksik upang makita po natin
po tayo ng ganitong mga datos. No? So, ang amin lamang hong tagubilin, no, sa, of course, ito nakita na po natin itong epekto ng daluyong, no, nakita na po ng ating bansa at ng buong mundo, ay sa susunod po ng mga warnings po natin, pipilitin po namin din maglabas pa rin itong ating mga area specific, no, kung maaari. No? We generate these models po. We hope ma-generate ito days before, but sometimes, kumbaga, yan ay depende ho talaga sa tinatakbo po ng bagyo. Doon ho pumapasok din ho talaga yung mga datos na maaaring magamit namin. So, kailangan ho talaga nakatutok ang ating mga kababayan dito ho sa mga pangyayaring ganito. Gusto ko pong tanungin si Colonel Zagala. Colonel, libo-libo po ang tropa ng Armed Forces of the Philippines na nakaistasyon hindi lamang po dito sa Tacloban, kundi maging dun sa iba't iba pang lugar na apektado ng bagyong Yolanda. Paano po ang nagiging pag-delegate ng responsibility since meron din po tayong mga forces mula sa iba't ibang bansa? Kanino po sila kumukuha ng instruction kung saan sila i-deploy at kung ano ang mga tasks na gagawin nila? Kathy, so yung kasundaluhan nga ginagamit dito na sa ating humanitarian assistance disaster response, no? Sa katunayan, ang in place po natin na kasundaluhan ay 18,000. Yan ay yung mga naka-assign dyan sa Visayas. At 3,900 ang from other areas like the Bicol region, the NCR, Luzon, Mindanao, na nag-augment dyan sa areas affected. Bukod dyan, we have over 17 nations and their armed forces that responded to help our country in the humanitarian assistance and disaster relief. So ito, very important ang command and control para madala natin ng serbisyo, lalo na logistics, aircraft, no? Katulad ng mga C-130s na there are total of 17 aircraft na tumutulong sa atin dito from other countries. So nagkaroon tayo ng Multinational Coordinating Center na nilagay natin na headquarters dito sa Camp Aguinaldo. Ito ay multinational, kasama natin lahat ng mga contributing countries. At dito natin nadidetermine kung saan natin idadalin itong mga assets na to, kung saan sila best na magagamit. No? Meron din tayong mga hubs na ginawa, na logistical hubs, katulad dito sa Villamor Air Base at sa Mactan Air Base. At yung mga receivers katulad sa Rojas City, sa Giwan at sa Ormoc at Iloilo, dyan po natin dineploy na po yung mga mag-receive. No? Meron tayong mga air controllers, meron din tayong naval controllers dyan. So, coordinated po yung ating pagdideploy. Colonel, nabanggit nyo na rin lang po yung C-130 kasi po ang sinabi po ng Philippine Air Force ay umalis na nga daw po yung mga C-130 ng Amerika na nakaistasyon dito sa Tacloban Airport. And ang gagamitin na lang daw po para sa libreng pagpapalis ng ating mga kababayan mula Tacloban Airport tungo Maynila or Cebu ay yung aircraft ng Philippine Air Force. There has been some confusion regarding dun sa pagsakay po sa libreng sakay. Titigil na po ba ang pagpapasakay sa ating mga kababayan mula sa Tacloban Airport, Colonel? Well, sa ngayon, Kathy, no, ang first responders natin kasi ang pinaka-importante is makapag-respond tayo kagad at sumagot kagad ang Estados Unidos. Nagpadala sila dito ng tinawag nilang Joint Task Force 505. At sa aming palagay, nagampanan na lang kanilang mission. Sila ay tumulong sa atin. They brought with them the 10 aircrafts and Osprey na nandito. Nandito pa rin naman sila, no? Pero we are slowly transitioning control from US to the Philippines, no? Meron tayong patuloy pa rin naman ang flights ng ating C-130s, no, from these affected areas. At we will service all those na kailangan natin i-move, no? Especially from, not just from Tacloban, but other areas na gustong nadi-displace. There are other countries that are still remaining with their C-130s, no? At hindi lamang naman ng Estados Unidos. We are slowly going towards normalization, meaning ipapasa na sa gobyerno natin. Yun naman ang dapat, no? Ang gobyerno na natin ang
ang mag-lead. Lead naman talaga tayo mula nung nag-umpisa to. Ngunit syempre nagka-transition na tayo na tayo ang magpapatuloy nitong humanitarian assistance at disaster relief. Pero huwag po kayo mag-aalala, no? Madami pa rin tayong mga kasamang mga bansa na nandito pa rin, no? In fact, hindi lang naman ang Estados Unidos, nandiyan din ang Australia, nandiyan din ang Canada, no? Japan, Malaysia, no? Singapore, at parating na rin ang South Korea, no? So, itong mga bansa na to nandito pa rin, no? But again, like I said, no, sila ay nandito out of solidarity and goodwill to us, no? Kasi nga tayo tinamaan itong typhoon na to. Pero syempre, kailangan we must step up the plate at tayo ay magte-take over, no? At kayang-kaya naman natin yan, no? We just need to, talaga yung umpisa lang talaga na dumating tong bagyo kasi tayo rin, as responders, tinamaan. So, rest assured, no? Yung mga flights natin ng RC-130s and our pilots are working really hard, no? Upang maserbisyohan, hindi lang ang pagdala ng relief goods, pati ng pagdala na ng ating mga displaced persons na kailangan na umalis doon sa mga lugar na yun. Saludo po kami sa ating Armed Forces of the Philippines, Gio. Isa sa critical na elemento ng isang komunidad para mabuhay ulit ay itong mga negosyante. At kasama na dyan yung ating mga professionals, yung mga abogado, arkitekto, accountants, mga doktor. Kasama natin si Attorney Virginia, isang abogada. Attorney, babalik pa po ba kayo doon sa inyong pagpapractice sa Tacloban? At kumusta po ang iba pang mga professional sa lugar? Oo naman. Marami nga sa mga clients ko who are mostly detained sa Tacloban City Jail ngayon, tawag sa akin dahil alam nila na lalo matatagalan sila doon dahil suspended. The courts in Tacloban City and the neighboring municipalities are not yet open dahil I've heard na nasira ang bulwark RTC Tacloban and the records there are likewise wiped out. Yes. Pero, attorney, nabalitaan nga daw po na ang mga negosyante at ibang mga professionals ay unti-unting umaalis po sa Tacloban. Nagkausap-usap na po ba kayo at nagkaroon na po ba kayo ng definite plan kung kailan babalik at kung kailan magsisimula ulit dito? Yun na mahirap sa katulad kong private practitioner eh. Mas maganda yung mga lawyers in government ngayon, you're salaried, continuous ang kanilang sahod. Yung katulad ko, wala akong appearance in court. Wala eh. So yun na, yung secretary ko, ang law office ko nasira din eh. Ang mga records ko, nung case folders ko lahat, nasira rin. So yun. How can you appear in court that does not have any appearance anymore? Dahil nasira nga po eh. No? Kaya yun. But I have heard siguro by January naman, mag-resume na uli yung mga trials at saka ibang sa Tacloban. Hopefully. Babalik na nga ako ngayong December 3 doon para kausapin ko rin yung mga clients ko, nag-hysterical na. Para makalaya na yung iba. Gusto ko din tanong kay George, kasama George Bandola. George, ang maturity at ang kalidad ng mga media men na nag-cover nito dahil sama-sama, marami kayo doon mula sa iba't ibang networks. Ano ang iyong tingin nga doon sa kalidad at sa galing ng ating mga media men? Actually, attorney, yung quality ng reporting ng mga kasama natin sa media doon, talagang gumaganda as the day goes on nung nangyari yung calamity, no? Ipinapakita talaga kung ano yung kung paano nagiging resilient yung Filipino at kung ano yung at the same time yung ginagawa ng pamahalaan para talagang ma-restore yung lugar. At nakikita naman nila every now and then na yung mga tulong dumarating, yung cadaver retrieval ongoing at kahit papano nakikita naman nila. May mga critical lang. Yung ibang mga foreign media, medyo critical. Napansin ko lang dun sa isang part ng Tacloban. Ayaw nilang ipalinis dun sa mga MMDA Clearing Operation Group. Yung isang bunton ng mga dumi doon dahil gusto daw nilang gawing background. Pero yung daanan na yon, papunta ng Kapitolyo yun para maklear mo yung isang daanan ng Kapitolyo. Anyway, isang part lang naman yan. Kung kaya't sinabihan na lang sila na doon na lang sila mag-background kung gusto nilang kung ayaw nilang ipatanggal yon. Pero generally,
Okay naman yung mga kasama natin sa media, lalo-lalo nakikisimpatya dun sa higit sa lahat yung sila doon sa kalagayan ng mga kataong naging biktima. Commissioner Alvarez, you were privy to the rehabilitation plan nga na binubuo po ng Malacanang at na-designate na nga po rito si Energy Secretary Jericho Petilla as the main coordinator. Pwede niyo po bang ibigay yung mga unti-unting detalye dito at ano yung mga bagay na dapat tignan natin sa mga hinaharap na mga buwan? Kailangan ho rito yung planong isinasagawa na ay bilisan, siguro doblehan. Lalo na yung mga relocation programs sapagkat doon ho pinag-aaralan kung alin yung mga lugar na katulad ng Tacloban ang kailangan lagyan ng mga relocation sites. At saka yung mga best practices, makukuha sa Tacloban, makukuha sa ibang bansa, ay huhugutin na rin ng cabinet cluster. Upang sa ganon, maggamit ito. Super typhoon ho ito. Hindi ho pwedeng katulad nung una. Itong mga hakbang na ganito, ay kung sasamahan natin ng mga teknolohiya, katulad doon sabi kong merong nagpupropose dyan na galing sa Medellin, kung paano gagawa ng schoolhouse at bahay na mabilisan na parang Lego. Meron din hong mga sistemang nagawa na sa mga bayan katulad ng Haiti, na yung mga bata nandun sa schooling healing center. Yung mga guro mga psychologically trained upang iniaahon yung mga bata sa kanilang psychological box. Sapagkat yung mga batang naroon sa bayang yan nakita ay madaling mamatay. Pagkatapos ng mga 3 taon, maraming namamatay sa kanila. Marami ho tayong makukuhang tulong sa ibang daigdig. Ngunit hindi lamang yung relief and operations, kundi packages of technology. Technology ho, mahal yan eh. Kaya there has to be a system whereby we are able to catch the technology with the essential financial packaging para nun magamit na ho natin habang wala pa yan. Pagpalagay na, anong gagawin ho natin sa bayan ng Dagupan kung sakali? O sa Maynila, kung tamaan ng Maynila, kailangan merong handa na yan. Ngayon pa man, lahat ng munisipyo, lahat ng syudad ng gobyerno ay naghahanda sa mga super typhoons. Upang sa gayon, yung ating mga warning signals din, maaari, pagtibayin na natin. Hindi katulad doon nangyari sa Gian, nasira, 9 na araw bago dumating ang bagyo, hindi natuloy yung inaugurasyon. Okay, meron po akong katanungan para kay Miss Cristina Nirsa at saka kay Acelo. Magtatatlong linggo na po matapos na nalasa ang bagyong Yolanda sa inyong lugar. Ano po ang inyong plano? May plano po ba kayong bumalik at kung meron po kailan? Paano nyo po uumpisahan uli ang inyong buhay? May plano pag may bahay na. Kasi walang bahay namin nasira. Opo, pero kailangan po nandito kayo para magkaroon po ng bahay. Ano po ang plano nyo gawin? Gaano katagal nyo planong magstay sa Maynila? At may plano po ba kayo kung pagdating nyo dito, kanino kayo lalapit? Ganun po? Hindi ko alam kung sinong lalapitan namin. Kasi yung anak ko mayroong sakit na diabetic. Walang medisina. Humihingi nga kami ng tulong Kasi nagpunta kami sa East Avenue Medical Center. Pinapabalik kami sa Biyernes kasi pinapa-membro ng diabetic. Kasi hindi pa kami nakabili ng medisina at saka yung monitor niya. So ang concern nyo po yung sakit ng inyong anak. Pero po paano po yung hanap buhay ninyo? Yung iba pa po ninyong regular na ginagawa na nahinto po ngayon lahat? Wala pa kasi yung anak ko muna yung nagkukon sa amin. At saka mayroong akong anak na graduating ngayon sa March. Hindi pa nakapagpunta sa Leyte. Kasi hindi pa namin alam kung kailan mag-uumpisa.
Yusek Ted, ano po yung nagiging efforts ng DOH dito po sa mga internally displaced people, mga survivors at evacuees po? Kagaya po ni Ma'am. Kagaya ni Ma'am dito, yung kanyang anak merong type 1 diabetes. Yes. Insulin lang po ang injection na gumagamot at nagbubuhay dyan. Pag hindi niya nakuha yung insulin injections niya, pwede siya magkaroon ng complication at pwedeng mamatay. Ang problema po, yung insulin kailangan naka-refrigerate. Alam niyo naman, walang kuryente ngayon sa buong probinsya ng Leyte. So, ang may mga kuryente lang, yung mga generator-powered hospitals. So, kailangan niya nakatago yung insulin na ini-inject twice a day. Ngayong nandito na po sa Manila, itong mga kababayan natin, Yusek. Ngayon, ang offer na ni Secretary Ona, lahat ng mga biktima na galing sa Leyte, Samar, ay gagamutin ng libre sa ating pampublikong ospital. Kausap sila, sabi nila, siningil sila sa East Avenue. So, tinawagan ko kaagad yung director at inutos ko na bumalik sila bukas at yung lahat ng resibo nila i-refund. Kasi sabi nila, pumunta sila sa Lung Center. Nung nalaman Tanawan Leyte sila, ibinalik yung ibinayad nila. So, yun, nakasunod yun. So, baka hindi lang alam, hindi lang napaliwanag. So, lahat ng mga biktima na gagamutin sa mga ospital sa Manila, I think about 740 plus na yung na-admit namin mula sa Villamor na na-confine sa iba't ibang government hospitals. Ang sasagot po, PhilHealth. Sasagutin ng PhilHealth kasi wala na silang bahay, mahirap na sila. So, yung paggamot nila, at least makatulong ang government agency like PhilHealth at yung government hospital. So, Yusek, applicable po ito, Metro Manila, Cebu, at yung ibang mga napunta po sa Davao Region? Opo, basta pumunta sila sa DOH Hospital, Department of Health Hospital, at sila ay biktima talaga ng Yolanda. Asekmon, magkakaroon po ba ng meeting ng mga structural engineers or mga arkitekto para magdisenyo ng bahay? Kagaya ng, kasi Batanes, laging binabayo ng bagyo. Hindi naman nabubog yung kanilang mga bahay because they have adapted to the typhoon. Hindi po ba panahon na i-disenyo na natin ng ganong klase na mag-adapt ng mabilis? Napakaganda mongkahi niyan, Mark, no? Kanina kausap ko yung mga taga National Housing Authority, no? Parte sila, malaki yung kanilang gagampanan, no? Sa rebuilding process niyan sa Visayas. Yan na rin ang kanilang, I think yan yung direction din nila, no? In fact, sinasabi nila sa akin na, yun nga, na from the private sector, no? Marami rin ang nag-volunteer, no? Kasama yan talaga. So, siguro, again, yung atake natin dito, yung sa rebuilding and reconstruction, no? Mahapakahalaga ngayon na repasuhin na talaga lahat yung mga bagay na yan. Yung building code, marahil. At yung mismo mga disenyo, you're talking of private homes here, ano ba talaga ang mga disenyo? In fact, marami tayo kasing accounts ngayon, may mga structures na nag-survive, no? So, tinitingnan nila, ano ba itong disenyo nito, no? And plus, tinitingnan nila, ano yung common design doon sa lahat ng mga natuklapan ng bubong. Ano ba yung meron din dito o wala dito? Matulis daw at color blue. Totoo ka doon. Ano? So, yung mga bagay na yan. Ano? But again, siguro, yung konteksto nito, yung pong ating kinakaharap na mga hamon ng kalikasan ay patindi ng patindi at ang tao ang kailangan lamang talaga nito, no? Kundi siya makakatabi, no? Dito haharangin itong ang nature, papaano naman siya, no, makakasabay dito o paano siya Okay, ang sabi po ni Asek Liboro, what can we do? Ang tanong ko rin po sa Pag-asa, what can Pag-asa do? Alam po natin, sinabi niyo po, nagawa niyo po inyong trabaho, ipinaliwanag niyo po sa taong bayan, but apparently there has been some gap in the communication process. What can you do in the future para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan yung mga warnings na ipinalalabas ninyo, Ginoong Chris Perez? Chris, dagdagan ko lang ng konti katanungan ni Cathy. I-rename nyo po ba yung storm surge? Well, unang-una, sagutin po natin yung katanungan ni Attorney Mark, no? So, may mga, dapat po tanggapin natin na may mga kataga sa scientific terms or scientific names na napakahirap po talaga hanapan ng Tagalog. Regardless of ginagamit po natin scientific term or mag-iimbento po tayo ng local term, ay dapat po yung pagpapaliwanag
ay mas lalong maintindihan sa ating mga kababayan. And of course, Pag-asa has been explaining everything prior to the landfall of the typhoon. Ang nagiging problema lang po, yung tamang time, yung time para magpaliwanag. Hindi po tayo, lalong-lalo na, hindi naman sa nilalahat natin, gaya nga na nabanggit natin, yung mga ibang kasama natin sa media, we were given only a small portion of their time para i-air yung mga bagay na involved sa warning. At gaya nga na nabanggit ko kanina, they've been asking questions na hindi naman makatutulong sa So, Pag-asa has been doing our part ever since, given the appropriate warning to the concerned, being distributed to the concerned government agencies. Dinisseminate na po natin sa internet, pati yung mga social media, pinasok na rin po natin para ma-disseminate natin. But at the end of the day, kung yung dapat walang initiative, yung mga kababayan natin, of course, we've been explaining. Pero paano ba naman, malalaman ba natin na yung mga kababayan natin, may hindi pala sila naiintindihan. So, dapat may interaction po at doon po papasok yung mga kapatid natin sa media. Tulungan po tayo sa pagpapaliwanag dahil sa totoo lang po ang media, napakalaking bagay po sa pagde-disseminate ng tamang information. First impression ng kababayan natin tungkol sa isang kalamidad nanggagaling po sa media. Now, kung kulang ang naipaliwanag natin at kung pupunan naman ng mga kasama natin sa media, tutulungan tayong punan yon, mas makabubuti po sa preparation ng mga kababayan natin. Ngayon, kung merong pagkukulang along the way, from top to bottom, this is a collective effort. Hindi lamang po sa taas ng gagaling ang paghahanda. Up to the barangay level, up to our kababayan. Collective effort in terms of disaster preparedness and preparation. Manunod pa nga ako ng Panahon TV, Attorney Mark. Mukhang Yan interesante. yung Panahon TV. Oo. Chris, Discussion. bakit nga ba iba yung sa inyo sa CNN? Oh, no, just kidding. Just kidding. Well, no, you don't have to answer. Okay. I thought I had to answer that. Punta ko lang si Colonel Zagala. Colonel, na-report niya kanina ni Cathy na babawasan na po ang mga sites. Marami na pong umaalis unti-unti mula dito sa affected areas. What type of presence will the AFP maintain? At ano pong klaseng tulong pa rin ang ibibigay niyo pagkatapos nitong Yolanda? Of course, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, meron tayong mga forces already in the area. Hindi aalis yan. Itong mga forces natin, lalo na dito ang pinamumunuan ng Central Command, meron tayong in place na 18,000 more or less na kasundaluhan from all branches of service that will remain in Central Visayas to help, to continue to help, even beyond humanitarian assistance, but rehabilitation and reconstruction, they will remain there. We have engineering brigades that are there to assist rebuilding. And meron din tayong mga commitments na nakuha from other countries, militaries, that will help in rebuilding. So, itong ma-expect nyo sa Armed Forces of the Philippines is tuloy ang aming bayanihan. No? We will continue to stay there. And then if external forces are needed na from other areas para makatulong, lalo na dito sa rebuilding phase ng ating operations, gagawin po natin yan. On the assets, we are fully committed. No? The Armed Forces of the Philippines is fully committed in these operations, lalo na dito, not assistance but reconstruction. We assure you that your armed forces, we are not built just for security, that we're also built for humanitarian assistance. And maasahan nyo, we will be there for you. Okay. Isa po sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng Bagyong Yolanda ay ang lungsod ng Tacloban. Panoorin po natin ito. Alam naman po ninyo na si Yolanda ay pumasok na sa ating area of responsibility. Tulad ng ginawa natin nung pagdating ni Pablo nung nakaraang taon, minabuti ko pong humarap sa inyo upang ipabatid kung gaano kaseryoso ang peligrong kakaharapin ng ating mga kababayan. Personal din nating nasaksihan ang matinding pinsalang idinulot ng bagyong ito sa Leyte at Samar. Kailangan manguna ang pambansang gobyerno. Nilinis ng DPWH ang mga kalsadang binaksakan ng malalaking puno at mga poste ng kuryente. Nagpadala tayo ng karagdagang 800 sundalo at pulis sa Tacloban upang ibalik ang kaayusan. May 3 repacking centers po tayong naglalabas ng di bababa sa 55,000 family packs kada araw. Inatasan na po natin si Secretary Abayan ng DOTC upang magmando o magtimon sa pagdadala ng mga relief goods na ito pinakangailangan. Inuna natin ang pagdadala ng pagkain, tubig at gamot sa mga pinakaapektadong lugar.
Dumarating na rin po ang tulong mula sa ibang bansa. Umaasahan ninyo, lalo pang papaspas ang ayuda. Ang panawagan ko lang po, ang pagiging kalmado, pagdarasal, pakikisama, at pakikipagtulungan. Siya ang magpapabangon sa atin mula sa sakunang ito. At nagpapasalamat tayo sa ating mga kasamang nagbigay sa atin ng coverage dyan sa Tacloban at sa iba pang lugar sa Eastern Visayas. In fact, ang ating magiting na kasama si Cathy ay nandyan pa rin sa Tacloban hanggang ngayon, Gio. Oo nga. Ating hinga natin, Gio, ng closing message. Yung ating mga panauhin sa studio ngayong gabi. Unahin siguro natin yung ating mga kababayang nakaligtas, survivors, at babangon mula sa Bagyong Yolanda. Mensahe, closing message mula kay Ma'am Cristina Nirsa. Ano po ang inyong masasabi para sa ating mga kababayan, ma'am? Yung masasabi ko lang ko, yung kung ano ang sabi ng media, tatayo ako. Sumunod. Sumunod ng sabi ng pag magsabi na may bagyo, lilikas kagad, hindi magtitigas yung ulo. Para hindi magkamatay. Amol. Maraming salamat po. Tawagin naman po natin si Ginong Acelo Niza para sa kanyang closing remark. Ang inyong message po. Message ko lang po ngayon sa bangon na lang po tayo sa pagbabago. Yung lang po. Maraming salamat po. At ang magbabalik na magiting na abogada sa Tacloban na inaantay na ng kanyang mga kliyenteng nakakulong, Attorney Virginia Brazil Gray. Thank you. Although I will not forget for my whole life, in this harrowing experience that I have, I lost my mother. That is the most painful that happened to me. I do not worry about the material possessions that were lost, but I lost my mom due to this diluvio. But it goes on. So we have to be strong, and may this be a lesson to all of us na hindi baliwalain ang ganitong mga kalamidad na darating. Maraming salamat po, Attorney. Ang huling mensahe naman mula kay George Bandola na nakaikot sa lahat ng affected areas. Okay, Gio, gusto ko lang bagitin, no, hindi porke walang bagyo o sama ng panahon, hihinto na tayo sa pagpapalam sa publiko kung ano yung mga nararapat kaugnay ng lagay ng panahon. If we move as one while the government upgrades its capacity and capabilities, what the media should do is to provide useful information at himukin ng tao na maging masunurin sa pamahalaan. Kahit nga puro telenovela yan, kung maisisingit natin ang mga timely information tungkol sa weather, mas makakaig yun at mas magiging itapat natin ito sa prime time kung saan maraming nanonood. Okay, at ito, Gio, susunod, ang weather forecaster ko. Papaniwalaan ko sila at pinapaniwalaan sila ng Panahon TV at ng Telebisyon ng Bayan mula sa Pag-asa, Ginoong Christopher Perez. Maraming salamat, Tony Mark. Yun nga, gaya nga po na nabanggit natin, disaster preparedness is a collective effort from the top to the bottom, from the warning agencies, media, up to the initiative ng local community. Kung meron pong katanungan na hindi agad-agad nasasagot, tawagan nyo lang po ako, basta sagot nyo ang aeroplano, ang board and lodging, pupuntahan ko po kayo para ma-explain natin ng maayos yung mga katanungan nyo para mas lalo tayong makapag-prepare. Yun lang po. Maraming invites na matatanggap yan. Galing. Closing message naman po mula sa Climate Change Commission, Commissioner Gerson Alvarez. Alam nyo, mahaba ito sapagkat doon sa usapin sa Warsaw, hinihimay naming mabuti kung paano gagawin doon sa Kyoto Protocol na nabuhay. Ito ang kauna-unahang parang batas ng pandaigdigan ng buong daigdig kung paano babawasan ng carbon dioxide.
Ngunit pagkatapos ito magkakaroon ng meeting sa Lima, Peru. At ang pag-uusapan dito, ano na yung mga hakbang. At inaasahan nating pagdating sa Paris sa 2015, meron ng deal, global deal. Kaya habang wala yung global deal na yan, hindi pa pabawasan yung carbon dioxide. At pagkatapos na magkaroon ng global deal, merong 5 taon upang ipatupad kung paano babawasan talaga yung carbon dioxide na yan. Kaya mula ngayon, 2013 hanggang 2020, walang pagbabago masyadong pagbabawas ng carbon dioxide. Kung yan ang makakabawas sa mga bagyo, at yan nga ang dahilan ng mga bagyo, medyo kailangang maghanda-handa tayo ng mahigpit dito. Yung lessons, aral ng ibang bansa, at yung teknolohiyang makukuha natin sa ibang bansa, ay mabuting pagsikapan natin galing dito, at sa lahat ng Tacloban, dito sa ating bayan, ay itayo na natin yan. At saka itong armed forces natin, nakikita natin na mahusay naman ang serbisyong ginagawa nila. Ang command center nga natin sa Ginaldo, sapagkat magandang kanilang communication system, coordinating mabuti yan. Sinasabi ko nga kay General ba, Colonel? Okay. Na yung Navy, yung Army, pati na yung Constabulary, yung Coast Guard, coordinating mabuti yan sapagkat yan ang disiplinadong bahagi. At ngayon, nakikipag-gera tayo. We're on a carbon war, we're on a global warming war. Kaya sila dapat na iharang natin. Sapagkat sila naman ay mabilis kumilos. Okay, salamat po, Commissioner. Di ba? At closing message naman po mula sa Armed Forces of the Philippines, Lieutenant Colonel Ramon Zagala. Maraming salamat sa opportunity na to na ma-address natin ang ating mga kababayan. No? Bagamat malungkot tong nangyari na to sa ating dahil dito sa Typhoon Yolanda, nakita po natin na nagsama-sama po tayo lahat. At in solidarity, dumating ang more or less 20 nations and their armed forces tumulong sa atin. Tumulong din ating mga units na from Luzon and Mindanao. At dito natin pinakita na pag tayo mag-unite, tayo ay may bayanihan, madami tayong magagawa. So, asahan nyo po na inyong sandataan lakas ay hindi kami pang digma lamang. Kami ay kasama nyo sa humanitarian assistance at disaster relief. At maasahan nyo talaga kami na gagawin namin lahat ng magagawa namin kahit ang aming logistics ay hindi kasing extensive na ibang bansa, pero ang aming spirit, ang aming spirit na tumulong ay napakalakas. So maraming salamat po at asahan nyo kami sa mga ganitong bagay. Walang duda yung spirit dahil may sakit nga si Colonel andito pa rin sa special forum. Ito, isa pang grupo at the forefront when it comes to calamities mula po sa Department of Science and Technology, ASEC Monleboro, sir. Salamat, Gio at Mark. Unang-una, nais kong pagpugayan yung mga kasamahan natin na hanggang ngayon nandyan sa front lines po sa Central Visayas, sa Tacloban lalong-lalo na patuloy pong tumutulong sa ating mga kababayan. Ito po ay panahon na magkapit-bisig po tayong lahat. Kami po sa pamahalaan ay ginagawa ang lahat ng aming makakaya, anuman lahat ng teknolohiya na maaari po natin mahawakan upang ipananggalang po, ipanlaban natin dito sa hamon ng kalikasan. Pero diyan po talagang napakalupit minsan po ng hamon ng kalikasan. Tulad po nangyari po dito sa Yolanda. Kami po ay pinipili po na magbigay ng napapanahon at tamang babala. Ngunit ito rin kailangan din po tapatan ng ating pansarili pong kahandaan. At tayo po ay kailangan huwag magsawa dito sa ganitong gawain. Marami pa pong mga paghamon na darating at kailangan lang po natin talagang pagtibayan tiwala sa isa't isa. At mula naman po sa Department of Health under Secretary Ted Harbosa. Kami naman po sa Kagawaran ng Kalusugan ay talagang nakaabang na yung ating mga survivor sa mga disaster na ganito ay talagang matuntunan ang kanilang mga sugat, physical man o emotional. At gusto ko rin sanang puriin ang ating mga kawani ng Kagawaran na kahit ang kanilang kapwa pamilya ay mga biktima, ay hindi iniwan ang kanilang mga pwesto sa mga pampublikong ospital at tuluyang nagserbisyo kahit walang kuryente, kahit kulang na ang gamot. At tuluyan nating pagsasama-samahan yan together with the armed forces at iba-iba pang mga sangay ng pamahalaan natin na talagang piliting buhayin yung mga kababayan natin na nasalanta sa isang disaster na ito. Maraming salamat po, Yusek Herbosa,
sa muli nating pagharap o sa pagharap po natin ng buong sambayanan sa isa sa madilim na yugto ng ating kasaysayan, kaakibat po ng bawat nasalanta nating mga kababayan sa Kabisayaan, ang bawat Pilipino na nais silang tulungang magbumangon. Sama-sama po nating ipanalangin na muli tayong gabayan ng may kapal sa ating misyong tuluyang ibangon ang ating mga kababayang Pilipino. Ako po, si Cathy San Gabriel. Maliban sa katatagang ipinakita ng ating mga kababayang nasalanta, isa pa sa yamang ating natagpuan noong panahon ng unos ay ang mga bayaning naglaan ng kanilang makamay upang tumulong sa Kabisayaan. Kaisa ng mga Pilipinong naniniwala sa ating muling pagbangon, saludo po kami sa inyo. Ako po si Gio Tingson. Sa pagkakasadlak ng ating bansa sa lagim na dinala ng Super Typhoon Yolanda, hindi katakatakang ang iba sa ating mga kababayan ay tila nawalanan ng dahilan para ipagpatuloy ang laban ng buhay. Ngunit sa kabila ng aninong iniwan sa atin ng trahedyang ito, ang pinapakitang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino ay isang simbolo na walang anumang pagsubok ang maaaring sumira sa pagbangon ng buong bansa. Ako po si Attorney Mark Castrodes at bago kami magpaalam, sama-sama muna tayong manalangin. Patnubayan niyo po at bigyan po kami ng pusong matatag at pananampalataya sa gitna ng unos at kalamidad na aming nararanasan. Nawa ang pagsubok na ito ay magpaalala sa amin na ikaw, Panginoon, ang dapat nanguna sa aming buhay. Inilalapit namin sa inyo, Panginoon, at pinagpapasalamat ang lahat ng tumulong at nagbibigay sa amin ng pag-asa at katatagan sa aming pagbangon at pagharap sa panibagong buhay. Nawa ay samahan po kami o samahan niyo po kami, kanungin niyo po kami sa inyong pusong mapagmahal. Itaguyod mo po ang bansang Pilipinas mula sa pagkakalugmok at bigyang karangalan ayon sa iyong pagpapala. Salamat sa panibagong buhay. Salamat sa tulong ng mga mamamayan sa buong mundo. Salamat sa mga ngiti sa aming mga labi dahil di mo po kami iniwan at pinapabayaan. Salamat Pilipino, babangon ang Pilipinas. Ikaw po Panginoon ang kumilos sa aming mga buhay mula ngayon at mapagkailanman. Amen. Naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras o 2 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Super Typhoon Yolanda, a PTV Special Forum.